I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. Kanina kasi may session ang mga senator. Ang narinig ko doon sa sinabi ni Cheese, mahaba yun eh. Ito lang napakasimple lang. Tinawag niya si Speaker Martin, mastermind daw sa massive flood control mess yun. Biro nyo yun, grabe Tingnan nyo Yan ang mga taktika ng mga Duterte Black ngayon. Pinagtulong-tulungan nila si Speaker Martin. Pero hindi nakikita ni Chis Escudero. Ang ano niya, yung sarili niya. 'Di ba? Sabi nga natin, 'di ba? Mahirap magbintang kung wala kang sapat na ebidensya. Alam ko, sinasadya nila 'yan. Ginagawa nila ng issue si Speaker Martin. 'Di ba? Ngayon, at alam nyo ang totoong kulay ni Chis Escudero. 'Di ba, mga kababayan? Alam nyo kung anong kulay meron sa kanya. Ano yan double standard yan duplikara, ika nga. See? Iyan ang sinabi niya kay Speaker Martin. Ganon din si Marcoleta. Talagang binabanatan nila si Speaker Martin. Wala silang bukang bibig sa Senado, kundi si Speaker Martin. Sabi dito, sabi po ng The Manila Times, Manila, Philippines, Senator Chis Escudero. Ayan, on Monday, tag former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the massive flood control mess. Wow, nakita si Speaker Martin. Grabe. Pero hindi niya nakita ang sarili niya. Grabe. Tindi. Speaker Martin, sir. Lumaban ka. Huwag ka magpatalo. Kayang-kaya mo mga yan. As long as may nakakampi ka ng katotohanan, hindi ka matitinag. Napakabait na tao ito. Tapos gawan mo ng istorya. Ewan ko na lang kung mananalo pa kayo. Ayan sa Romualdez Flood Control Scam Mastermind, sabi ni Escudero. Grabe. Yan si Cheese. Kasi alam niya nalalagay siya sa alanganin. Magkano po yung insertion niya? 142 billion plus ni Escudero. Alam niyo naman po yun. Ano sabi ni Senator Lacson? Halos lahat ng senator mayroong insertion. Well, wala namang masama ang insertion 'di ba? Pero ang tanong ko, 'di ba, nasaan po yung project ng insertion? Saan napunta yung pera na yun kung mayroong insertion? May project ba mga yan? Saan napunta? Nakikita nila si Speaker pero hindi na nila nakikita si Chis Escudero. Na mismo si Senator Lacson, binisto sila. Todo deny sila pero hindi nila nakita. Ay, grabe, intindi nyo. 'di ba? Wow, mastermind daw talaga si Speaker Martin. Grabe. Ito po yung sinabi ni dating Congressman Barbers. Basahin natin, okay? Sabi po dito ng Pinoy Trending, Barbers iginiit na walang kinalaman si Romualdez sa umano'y kalukuhan ni Saldico at iba pang committee chairman. Iginiit ni dating Representative S. Barbers na walang kinalaman si dating House Speaker Martin sa mga umano'y kalukuhan na ginawa ng mga committee chairman kasama na si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Di ba? Ayon kay Barbers, wala umanong kinalaman si Romualdez sa mga anomalya sa flood control project kung saan itinuturo si Representative Ko bilang isa sa mga umano'y nakatanggap ng kickback. Are we saying na yung ginagawa ng isang chairman, whether tama o mali, ay may kinalaman ang ating speaker? Tanong ni Barbers. Yun ang tanong, di ba? If there are shenanigans committed by any of the committee chair, it would be unfair to say that the leadership has hand on this. Dagdag pa niya. Ayun Barbers, iginit na walang kinalaman si Romualdez sa mga umano'y kalukuhan ni Saldico. Oo nga naman, di ba mga kababayan? Bakit? So ibig sabihin, gawain pala ni Saldico idinamay niyo si Speaker Martin dahil siya ang leader, ganun ba yon? Ano ba namang malay ni Speaker Martin? At malay niya ba kung yung insertion na yan ninakaw nila? Ano namang alaw ni Speaker doon?
Hindi nga na kailangan na magnakaw ni speaker eh, dahil mayaman na po yan. Jesus Maria Joseph, huwag nyo naman tinatarget yung tao. Mababaliktad kayo. 'Di ba? Malalaman ko ano ang katotohanan. Yan ang hirap eh, no? Pag nalagay ka sa alanganin, alam mo na sangkot ka. Idiniin mo yung isang tao. Porke ba binanggit ng isang witness nyo na fake witness? At yung isa, si Diskaya, nakalaunan, binawi niya, na sinasabi niya, nadamay lang ang pangalan ni speaker. O baka ginamit lang. Saan kayo makakita niyan? Ay nga, abangan po natin yan, mga kababayan. Itong issue na ito. For sure, lalaban yan si speaker, mga kababayan. So, dahil dyan, ito po yung sinabi ni speaker. Basahin ko sa inyo, okay? Sabi po ni speaker dito, sabi ng News 5, madaling mag-imbento, pero ang katotohanan hindi kayang patunayan. Yes, kaya nga sabi ko, kung mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Speaker Martin, why not hindi nyo dalhin sa korte? Kaysa kuda kayo ng kuda. Iisa lang ang motibo nyo para sirain lang ang tao sa madlang people. Pero look, so do you think ang mamayang Pilipino nakikinig sa inyo or paniwalaan? Alam naman tao, bilyonaryo itong tao na ito, hindi na kailangan ang magnakaw. Kasi mayaman na siya eh. Ito, ang buwelta ni Leyte 1st District Martin Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa flood control project, controversies at umano'y pagtanggap ng kickbacks mula sa illegal na sugal. Di ba? Ang sabi kasi ni Sara Duterte, kumukuha daw si Speaker tumatanggap daw si Speaker Martin na kickbacks galing sa illegal na sugal. Natatawa ako talaga kay Sara Duterte, guys. Kailangan nyo ipatingin sa Mandaluyong yan. Lahat binato, Parang ang linis niya. Alam po naman natin, ang illegal gambling, panahon ni Digong yan. Iyon po ang katotohanan. Sabi dito, kaugnay nito, muling itinanggi ng Kongresta ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Narinig ko ang mga akusasyon, diretsahan kong sasabihin na hindi totoo na ako'y tumatanggap mula sa illegal na sugal. Pagtanggi ni Romualdez, dapat kahit sino tatanggi ako. Alangan sa aaminin ko. 'Di ba? Alangan aaminin ko na hindi naman totoo. Alam nyo naman, very well mannered itong tao na ito. Sus, masama yan mga bes. Illegal yan eh. Kasi itong mga tumadisiplina ng mga tao ito, pamilyang ito, hindi na kailangan ang pera. Kasi yung mga sinasabi, paratang ni Sara Duterte, tsaka yung mga Duterte Black, gawain kasi nila. Yan po ang sinabi ng lula ko. Once na ang isang tao, bintang ng bintang sa kapwa, na walang habas na pagbibintang, gawain po nila yan. 100%. These stories about suitcases of cash are pure fiction, lahat guni-guni. Until today, wala pa rin ipinakitang ebidensya. Puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit, dagdag pa ng kongresista. Sus, abogado ito mga kababayan. Kaya, kayang-kaya niyang basahin yung mga kilos ng mga kalaban niya. Nakakalungkot na ang mismong Vice Presidente na inakusahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pundo ay siya pang nagkakalat ng ganitong kasinungalingan. Sinungaling naman talaga yan eh. Di ba? Ayan, sabi ni Speaker Martin. Di ba? Ay nako mga bes. Antabayan natin ang nito, ang pagsasampa niya ng kaso. Let's see. To see is to believe. So yun, ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Ako, nasa panig ako ni Speaker Martin dahil alam ko hindi niya gagawin yan. Kasi pinoprotektahan niya dito ang Pangulong Marcos Jr. Kaya never at never niya gagawin yan. Totoo yun. Malakas ang loob nito na magsalita kasi yung tita niya nga inakusahan ng Dilaw, Romualdez yun. Dinala pa sa Amerika. Nanalo ba ang Dilaw? Hindi. Napahiya nga sila kasi talo. Ito pa kaya? Kasi kaya nga sabi ko, learn in lesson ni Speaker Martin in the past sa kanyang tita. Alam niya na talagang hahabulin siya ng taong bayan if ever totoo yan. Pero dahil hindi, kaya malakas ang loob niya na hindi niya kayang gawin yun. Inaalala niya rin
ang kapakanan ng Pangulong Marcos Jr. Ayan bago ako mag-DN. Ayan sabi ng GMA, Senator Chis Escudero, nasukahan ng dating Speaker Martin na siya ang nagtulak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Di totoo din. Yung mga haka-haka nyo, si Chis Escudero ang pumipigil. Di ba? Ayaw niya. Kasi kampe yan kay Sara Duterte. Bit black nila talaga. Kumbaga hinaharangan niya. Kaya yan ang akausa niya kay Speaker Martin. Sus, biro nyo yon. Kung ako, patunayan ni Chis Escudero kung talaga si Speaker Martin, although siya po ang leader, pero kailangan kasi busisiin yan kung saan napunta ang pundo ng bayan. Trabaho po ng House of Representatives, yan? Nawala yung pundo ng bayan, hindi na pwedeng buksan o hindi na pwedeng imbestigahan. Yan? Thank you very much na lang, ganon. Kasi kung ganyan ang kalakaran na gusto ni Chis Escudero, mamihasa ang mga ibang politisyan na magnakaw. Sasabihin nila, total naman si Sara Duterte, hindi naman na-impeach Siyempre gagayahan nila yan. Kaya lumalala ang korupsyon dahil dito sa kapulpula ni Chis Escudero. Walang kwenta. Hindi ko alam kung bakit nanalo yan. Kaya mga kababayan, wag na wag natin pabalikin ang mga makadutae. Parang awa nyo sa mamayang Pilipino. Ang yabang-yabang nila, presidente daw sa 2028 ay sus. Tain nyo, tingnan ko nga kung kakasa kayo. Di ba? Yan si Chis Escudero, lumabas na rin ang matabil niyang dila. Yan si Kilay. Ito pa, yung may sinabi uli si Speaker Martin regarding doon sa speech ni Senator Chis Escudero, mga kababayan. Ito yung sinabi ni Speaker Martin, sabi po ng GMA News. Kapapasok lang sabi dito, basahin pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa privilege speech ni Senator Francis Escudero. Basahin nga natin. Sabi po dito, statement on Senator Chis Escudero privilege speech. I listened to the privilege of speech of Senator Chis Escudero with respect. What we heard was not an expose but a DDS script. The same recycled accusation we have long seen on trolls, pages, and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Yan, sabi ni Speaker Martin. Ito, palaban na ito Palaban na si Speaker Martin, mga kababayan. Kaya abangan natin at subaybayan po natin. Matirang matibay, mga best. Instead of answering the serious question, he himself must face. Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegation against him. He did not explain his own rule and flood control kickback. Ayan, imbes na magpaliwanag, nanisi siya. Oo nga naman. At Chis Escudero, dapat ipaliwanag mo rin naman. Yung insertion mo na 142 billion plus. Ay, naku po. Malinaw naman na ang katotohanan, ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. Ano kaya ang ambisyon nito, mga bes? Nako. Sabi po dito it was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Sabi na nga ba ang tunay na pinagsisilbahan ay hindi ang katotohanan, kundi ang sariling interes at plano sa politika. Yan na nga sinasabi ko. Remember, mga kababayan, sabi ni Speaker Martin, hindi po siya tatakbo. Di ba? For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation my record can withstand scrutiny. Wala akong itinatago. As for Senator Escudero, kung tunay na pananagutan ng hanap sa presento na siya magpaliwanag. Yan ang matapang. Sabi ko sa iyo bumabanat si Speaker Martin. And of course, abogado po yan. Siyempre, bilyonaryo po yan. Kaya niya magbayad ng tao para
mag-imbestiga. Ay, nako, may intel yan. Kaya, paano yan? Senator Chis Escudero, alam na po ang galaw mo. Running for Vice President 2028. So, people of the Philippines, ayan, lumabas na rin ang katotohanan. Agay, agay. Guys, kung gusto nyo pang gumanda ang Pilipinas, huwag iboto si Escudero at si Sara Duterte. Ano yan? Babalik na naman tayo sa nakaraan. Tama yung sinabi ni Speaker Martin. Tatakbo ang mga yan para gumanti, para hawak na naman nila ang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Remember that. Ayan ang sinabi ni Speaker Martin. So, yun mga beswa. See you again on my next upload. Bye, bye, bye. Yan, babos. God bless Philippines.